Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, October 11, 2024. So sale pa rin yung market natin. Laglag pa rin yung galaw natin for today's trading. Hindi naman ganun kalaki yung lumalabas dito sa foreign markets on negative 27.44 million lang siya. Pero ang lakas ng drop natin. Negative 1.36%. So matira-matibay dito sa market natin. Kasi kahit foreigners, hindi naman nagbebenta dito sa market natin. Pero parang meron siyang iniinda. Ang sinasabi nila is yung CPI, inflation data ng US. Lumabas na kahapon pero hindi pa rin nag-react ng maganda yung markets natin. Okay, so may iba siguro iniinda yung markets natin, and then hopefully yung drop ulit natin kasi malakas din 1.36%. So kita mo dito, laglagan lahat ng blue chips natin. So sale ulit sina Ali, sina BPI, Ayala Corporation, ICT, Metrobank. So lalaki ng mga drop ng mga stocks naman natin. Pangit tuloy ng mare-review natin ulit na stocks for today's trading natin. So anyway, tingnan na lang natin kung ano yung mga pinag-usapan, and para may expectation ulit tayo pagdating ng next week's na trading po natin. Okay, so very bad yung market natin from the last 3 days. So nanguna dito sa listahan ko si SPNEC. Ayan. So umaga-umaga pa lang kita na natin yung mga discussions sa Instagram. So bakit kaya nagtitrending to? So, tingnan ko. Biglang may news pala na naglabasan kahapon at saka kanina umaga. So, isa sa mga companies ni SPNEC, o isa siya sa mga under ni Leandro Libiste, Solar Philippines, is para natanggal yung lisensya niya doon sa halos kalahati ng service contracts na nakuha niya uh, sa government natin. So from 42, more than 50% noon na-reject na. So binabalik na niya sa government para siguro magamit ng ibang renewable energy companies. Kasi wala siyang, ang problema niya yung lands. So 'di ba yun yung yung naging dahilan ng pag pullback ng price action natin. Sayang, didiretso na sana siya kasi may nag-invest na foreigners, pero nag-drop siya, 'di ba? So kung tandaan nyo. Ayan, so yung pag-usapan natin mamaya. Ayan, so drop siya ulit ng negative 3.28%, and meron siyang 4.85 million net foreign sale. Okay? So very bad. Yung nabasa natin, MRC negative 1.05%. So nasa pullback din siya kahit yung runner natin for the week is na pullback, and meron siyang 242K net foreign buy. Tapos si SEC 0% pa rin. Ayan. So undecided yung market natin sa kanya. Pero yun nga, yung inaantay natin na dividends. So tandaan natin yung last na ex-date is October 20. So malay mo, baka next week daw makita na natin. So anyway, siya yung nandito sa pangalawa sa trending stock. So 0%, negative 608K net foreign sell. Si FCG naman, zero yung net foreign buy. Pero nag-up siya ng 1.25%. Pero bumalik lang siya sa 0.81. At least hindi naman siya nadamay dito sa malalakas na drop ng mga big caps na stocks natin. Tapos si Converge, up siya ng 0.25%, pero meron siyang 6.49 million net foreign sell po siya. Tapos si ICT, ayan. So isa sa mga humila sa market natin is nag-drop na 3%. Meron siyang 81.78 million net foreign buy. Nasaan na kaya yung mga foreigners dito sa market? Yung US market parang sideways lang yung galawan nila kahapon pero ewan ko, but ano kaya iniinda ng Philippine stocks natin? Wala din tayo makitang related na news sa kanya. O baka walang catalyst kaya ayaw gumalaw ng mga stocks po natin. Okay? So yun po yung mga galawan. Disclaimer pa rin sa mga nanonood ng channel natin. So yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold na stocks. Meron po kasing risk na involved. Due diligence lang po ako ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Ayan. So weekends na naman, time to reviews ulit yung mga indicators natin, yung mga technical analysis natin. So subscribe ka lang dito, check na po yung mga posts, or kung gusto mo join ka dito sa mga members natin. Ayan. So marami tayong kasama dito sa trading groups po natin. Okay? So check mo na lang yan. Sa mga videos po natin, maraming salamat po sa usual viewers. Puro trending stocks. Wala na tayo masyadong mga reviews in between. No?
Okay, company reviews. May bagong IPO ah. So, ewan ko kung na-repost ko kanina. Pero may bago tayong IPO na parating ulit. So, profit or loss, si XG yung last, di ba? Profit or loss market, mga sample trades, basic indicators, mga technical analysis, plus fundamentals, yung mga risk management, and yung ating PSC stock market studies. Okay? So, double check mo na lang. Tapos, yung crypto ko to, follow mo na lang ba ako, Palabi Trader, crypto ko to para sa mga play to earn games natin. Ayan, Deds yung channel natin dito. Tapos yung sa mga social media, Facebook account na Flavi Trader or dito po sa Facebook page para updated ka po sa mga posts natin, Budagi Pick, yung mga article sa local market, US and cryptos. So ano ba yung summary natin? Para hindi ko pa na-post yung meron na bang summary? Ayan, so sakto meron tayong mababasang summary. I-repost ko lang itong mga to kasi kalalabas lang naman mga 1 hour ago. Basahin natin nga kasi balita ng mga stocks natin. Ang napanood ko lang kanina, ito si Elon Musk. So, bakit down siya sa pre-market? Kasi may mga siya eh. So, pinakita na niya yung robotaxi niya, yung mga plano nila. So, parang negative yung yung epekto sa stocks niya. Okay, SPNEC. Okay, pwede na siguro yan. Ito pa, si Double Dragon yata yan. Okay, so basahin muna natin yung summary ng market galing kay Philippine Stock Exchange. Okay, so hindi naman ganun kalaki. Pero ba't ang laki ng drop sa individual na stocks natin? So negative 27.44 million, tinamaan yung paborito natin. Properties, negative 2.2%. Gawa yan ni Ali, no? Grabe yung mga drops ng mga stocks ngayon. So pangalawa is wala nakaligtas, no? Mapula lahat eh. Industrial lang yung negative 1.7% services at saka negative 1.44 yung ating mining and oil naman. Okay? So, pangit talaga ng buong market natin. So, Sian Tan Kakyong's property venture is preparing for major hotel opening in 2025. So, yung kanya Hotel 101. So, mula Spain papuntang ito Visayas Mindanao. So ongoing na siya. So the board of SP New Energy Corporation approved subscription to Terra Solar and additional subscription to Terra Nueva. So sabi doon sa mga nabasa ko dito sa Instagram. So si SPNEC naman daw under pa rin ni Debiste pero ang niya, branch niya, kumbaga, hindi daw sino ba yan? SPPHI ba yan? Pero Solar Philippines din yan. 'Di ba? So magkakasama pa rin sila. So anyway, so may bad news tayo in the short term para sa kanya. Foreign funds sold, BDO, BPI. So kailangan lang naman nila maghanap ng property para doon nila ilagay yung mga solars nila. So BDO, BPI, FGen, Manila Water, SCC. Ito yung mga binenta. DNL, FB, Keeper, Monde, Awaite, AGI, Costco, ang dami. Ali, Erich, Philrate, Converge, ICT, at saka si STI natin. So Tesla shares down 6% pre-market. Buti hindi ako bumili kahapon kay dito kay Tesla kasi ongoing yung niya eh. Yun nga yung inaantay din ng karamihan sa kanya is yung pangako niya. Pero bakit ganoon? Tesla will host robotaxi on October 10. So kapon to attend the Paris Motor Show and release Q3 financial reports on October 23. So mukhang pangit siguro yung nito, financial report niya. Yan. Nagtitrade di ba kayo ng Tesla stocks? So Byban Corporation signs share sale purchase agreement. Hindi natin mo siya nakikita yung stocks na yan. Emirates has secured approval from SEC to acquire 6 prime PESA accredited properties. Laki no? 13.15 billion. So SSP minus 0.47. Approve the plan to voluntarily delist shares from the main board of PSC. Merrimart Group concluded the grand opening of this Merrimart at Ayala Crescendo State yesterday. Meralco, ayan, nag-up siya ng konti. Announce reduction of electricity rates. Ito yung mga binili pala. Foreign funds bought. AUB, CBC, East West, mga bank pa rin. Metrobank, PNB, SLF, ASN, AP, MER, ANI, CNPF, ACDMC, RCR, Robinson, Globetel, at saka si Dito. So CNPF was the top gainers for the week siguro to, no? Ali was the tail end. Okay, so nag-drop siya kasi. So 7,310.32 and drop ulit tayo. Ito naman ang port natin. 1.36% na loss.
dito sa market. So ito yung closing natin. Dito natin silipin yung mga nag-drops ng mga stocks natin. So majority is okay, mga big caps. Ali minus 3%. Ayan, yung mga hindi makasabay dati sa overbought, tama-tama na. So sale ngayon yung ano, mga stocks natin. ICT 3%, Nickel 2.89, GGS 2.49, Wilcon 2.4. Pero ito si Wilcon, medyo battered siya, no? SMPH 2.3. Okay, so bloody markets tayo. So yung mga kumita for the week, CNPF 2%, Globe 1.36, DMC 1.2, asan si SEC natin? 0% pala siya. Converge 0.25. Okay, so yun po yung galawan ng mga big caps. Okay, so SPNEC, ICT acquired a 27 hectare in Batangas, 902.47 million sale of GoTime by BPI gets BPS approval. Ba't kaya binibenta niya? So hindi siya makasabay kay GCash. Worth 902 million has been approved by BSP to be sold to GoTime Financial and Giga Investment Holdings. Okay. Yung kanyang stake kay GoTime yung ibebenta. Laki din yan, 902. Panalo si Bank of Philippine Islands kasi lumaki si si GoTime. Pero bakit kaya? Ayaw niyang ilaban kay kay GCash. Dito CME Holdings is targeting to reach 15 to 16 million subscriber. Merimart, okay na kapon. ICT, MREITs, okay, ICT. DMC, launches tender offer for CHP minority shares. May tender offer na naman ba tayo? South African High Court issues injunction against Transnet partnership with ICT for DC2. Ito ba yung nag-cause ng ng drop natin, di ba? Ito yung parang ano yata to. Marami kasi parang 50% yata yung kinuha kasi ni na parang capacity ni ICT. So US inflation lumabas na pala eh. So pero tayo bumagsak, no. US inflation lowers to 2.4%, higher than expected. Pero mas mababa siya ng August. Okay. So baba na 2.4%. CREC, hindi ko alam kung gumalaw to ngayon. 3.54 yung malapit na pala yung fair value base kay dito kay PhilStocks. Ayan. So, share buyback, Costco, ICT, okay na yan. Corporate stories, meron ba tayong pupulot dito? Shakey's, CNPF were recognized for their exemplary corporate governance, ICT, SPNEC. Okay, so Double Dragon, okay na yan. Enbridge, okay. So, nabasa natin to. Para-paras na lang pala yung mga post ko kanina. Okay, so ito yung pinaka-news kay kay SPNEC. DOE to terminate half of renewable energy firm service contracts. Yan po. So SPNEC po yan based sa mga nabasa ko na articles, pero sinasabi nila hiwalay na arm ni or hindi yung eksaktong si SPNEC yung sinasabi sa kanya. Asan yung nawala yung tinanggal yata yung yung article. Okay. Anyway, nabasa niyo naman na siguro maraming naglabasan na balita. Costco, share buyback, Double Dragon, Emirates. Okay na yan. So yung US market is medyo sideways kagabi. May remark. Okay, so nabasa na natin itong mga to. So medyo mapula ng konti yung pullback ng konti yung galawan ng US market kahapon naman. Okay? So yun po yung mga galawan. SPNC lang yung mayroong malakas na balita o maraming balita for the day's trading po natin. Okay? So yung ating patron guys yung mga gustong magkaroon ng guide sa trading po sa Philippine markets sa community, sadly lang po kayo dito yung mga stocks na binibili natin. So actually nandito sa Patreon po natin. Okay? So tingin tayo dito sa galawan ng market. Very bad. Kasi binutas pa natin yung MA20. So ngayon baba na 7 baba na natin, no? 7 to malapit na lang kasi. So 7 kasi wala pa solid pa yung candle niya, 7148 na lang. Okay? So okay lang basta hindi na tayo babagsak dito ng 7148. Good vibes pa rin naman tayo kasi normal naman na may pullback yung market. So yun nga lang, nangyari sa kanya sabay-sabay yung mga stock. So natuloy na yung yung worry natin sa divergence. Ayan, nagkatotoo yung divergence niya. So yung price umakyat pero yung RSI hindi na masyadong umakyat from the last
from the last few days. Okay, so anyway, very sad, very bad yung galaw ng market natin. Nonetheless, next week ulit, tingnan natin, mali mo, mas maganda pa rin yung ano. May pullback naman talaga yung normally yung market. So, ang malakas sa kanya, uptrend pa rin naman siya. Ito, malakas din yung pullback na rin sa kanya. So, ewan ko, pero ako personally, hindi naman ako masyadong nabuworry kasi nga, yung usapan natin, 14 billion pa rin naman yung net foreign buy dito sa market natin. Okay? So, anyway, bad lang kasi makita mo dito, mapula lahat ng mga big caps natin. Okay? So, dito naman sa mga movers, actually puro penny stocks yung yung gumalaw. So, Haven, ayan. So, 3.86%. So, 1 trillion na pala yung nito, market cap. Ayan. So, sobrang taas na daw. Kasi 1,000 na yung price to earning ratio niya. Oh. Ibig sabihin, kukunti lang kasi yung shares nito kasi so, kontrolado nila yung yung galaw ni Haven. So sino pa yung may volume? CPG. Ito panalo CPG. Kasi may dividends sa 4%. Tapos bumalik siya. Umakyat pa siya. So kumita sila ng 4% plus 2.86. Sino pa? Now, okay, gumagalaw si Now, 2.8%. Si Fruit. Okay, so at least may gumalaw. Si Fruit, kaya lang parang siya, pilit. So si STI 2.5%. Okay? So hindi ganun masyadong yung galaw ng mga stocks natin. So sa losers, RCI, ayan, watch out na lang, pullback 6%. All HC, lakas naman ang pullback na ito. 5.29%. Sino pa? ANI, okay, so overbought eh. Ayan. So tingnan natin next week. 4.62% drop si Home. Bagsak din pala, 3.9%. Merrimart, 3.85%. Ang dami laglag. SPNEC, ayan. So, kaya biglang gap down si SPNEC natin. Okay? So, pati Cebu, nag-drop din. Ang dami, GGS, Robinsons. Yung mga maganda yung galawan last time, nawala na, no? Costco, nag-breakdown na rin. DNL is 2%. Puro puro breakdown tayo. Ito, medyo strong si MAC 1.92% lang yung loss po niya. Okay, so Berbad Friday po naman. Ayan, so tingin tayo dito sa US, refresh ko ng konti para makita natin yung galawan. Okay. So based dito yung futures, mukhang mapula pa rin mamaya. Ayan. So mukhang mapula mamaya. S&P negative 0.13, Dow futures. Okay, sumasabay tayo, no? Negative 0. Pero sa kanila, negative lang point something. Negative 0.14 si Dow Futures, Nasdaq negative 0.24. Okay? So bad market. Pero European markets is bounce. Bounce sila ngayon. And dito sa Asian markets is maliban kay Hong Kong, the rest is okay, mix. Mix din, no? Mix yung galawan. Okay, so mix tayo sa Asia. Tapos dito sa crypto, ayan, bumabawi si cryptos natin. So 61K ulit si Bitcoin, Ethereum 2.4 and BNB 566. Okay, verde, halos verde lahat dito sa cryptos natin. Okay? So mukhang crypto ang magandang i-trade for this week, this weekends. Okay. So pag-usapan na lang natin yung kahit gaano kapangit yung stock, sabi nga natin is re-reviewin pa rin natin. Okay. So SPNEC, okay, para malaman natin yung balita dito SPNEC. Okay. So, gap down tayo. So, alam niyo na po yung root cause. So, ibababa ko na yung resistance 1.25, lalo na nagkaroon tayo ng breakdown. So, kailangan mag-survive tayo dito sa 1.15. Ayan. So, biglang laglag yung Okay na sana yung nag-rally yung RSI niya, pero yun nga, lumabas ulit yung bad news. So, di ba, parang nag-undergo siya ng Senate hearing ba 'yon? Ayan. Alam mo naman pag Senate hearing yung usapan, medyo mainit yung yung stocks natin. Ayan. So, the moves. Okay, hanapin natin dito. Okay. Solar Philippines are related but okay, ito yung sinasabi ng iba. Yung Solar Philippines na sinasabi na yung contracts is 50% is nawala kasi nga wala silang land na paglalagyan kasi ng mga assets niya. Related but distinct entities. So Solar Philippines founded by Leandro is the parent company involved in various solar energy.
So SPNEC on the other hand is subsidiary that focuses on development of largest solar farm in Southeast Asia. Sa Nueva Ecija naman siya. So kasi yung sa ibang lugar ay sabi na iba yung service contracts at risk of termination due to non-compliance. Pero sinabi na parang binawi na yung 50% na yan. Pero sa akin, regardless, SPNEC, mother company or subsidiary is siyempre magbe-base pa rin naman tayo sa price action pa rin. So meron naman siyang sinasabi, di ba? Okay, kung nalilito yung market, kung tama nga na mali yung expectation market, babalik to dapat, di ba? By next week. Pero titignan mo as a whole picture, Solar Philippines, isang grupo to eh. So, although pwede natin sabihin na ibang entity siya. So, meron pa rin impact sa kanya kahit pa paano, di ba? So, tignan na lang natin kung tama yung sinasabi nila na individual entity to and wala siyang impact, di magre-reflect yun sa price. Price action pa rin naman. Okay? So, para sa akin is watch out syempre kasi may gap down eh. Bumawi naman siya kanina kasi parang naliwanagan daw yung iba. Pero sa akin, hanggat di siya nang babounce dito sa 1.15 or nagko-close the gap, nasa risk si SPNEC natin. Ha? So 3.28% na drop, 4.85 million net foreign sales. So hindi na siya masyadong nakabawi dito. Ito yung bigla siyang gap down eh, mababa. 1.17 lang yata yung opening niya. Pinaka-low is 1.16. Ayan. So dami siguro na shakeout dito kaya SPNEC natin. Okay, so exciting. So wala kasi yung wala siyang lupa na paglalagyan ng ng asset ng solar farm daw niya. Kaya nagkaroon ng problema. Okay? So anyway, yun lang yung pinag-usapan. So mami-mention naman natin yan lagi pag may mga developments by next week. Okay po. So kasama yan sa risk na trading sa market, MRC. O, di ba? So mas malaki pa nga drop ni MRC natin from the last since Wednesday, no? So nag-drop siya ulit 1.05% and 242K net foreign buy. Okay, lumalaban naman yung price na. So lumaban ng konti yung price action natin, nag-bounce sa MA9. So pwede natin lagyan ng trend yung RSI niya. So although parang nangihina siya, di ba? Pero tingnan natin, malay mo, matuloy yung recovery niya. So kasi lumaban yung yung volume natin. So ito pa rin naman yung pinaka-trend. And siguro hindi muna natin tatanggalin. Dito lang yung resistance level natin 1.04. Okay? So tingnan na lang natin next week kung mabuhay ulit si MRC. Mahirap makita yung volume niya kasi red yung itsura niya eh. So pero lumaban kasi pinush niya, di ba? Okay. So next week na yan. Next si SEC. So wala pa pong balita. So antayin na lang natin lagi 0% yung yung galawan natin kay SEC. May excited ka na ba para sa dividendo? Wag lang tayong bokya. Ayan. So pero kung hinold mo si SEC natin since kailan ba? Pinakamaganda. Since 2021, panalo ka sa mga dividends na binibigay niya. Yun naman yung panlaban niya. Price action, hindi na siya masyadong gumalaw dito sa 34. Pero panalo naman siya kasi regular na meron siyang dividends. So kung pandemic na usapan, nag-recover na rin naman siya. Naka-recover na pala si SEC. So, good stock naman to, di ba? Gawa na dividends natin. Pero si DMC yung nagberde eh. Ayun, nagberde siya 1.2. Tapos meron siyang 7 million na net foreign buy. Okay? So, next week na lang natin makita yan. Wala ding nagbabay na foreigners. Ano kaya to? Bad sign ba to? Negative 600K net foreign sell. Okay? So, wait natin yan next week. FCG. Okay, bumalik lang siya sa isang tick lang. 0.81%. So, very good. Kahit pa paano, at least, 'di ba? Sabi nga natin hindi siya sumabay doon sa doon sa laglagan ng market natin. So, ito pa rin. Okay, yan yung pinaka nearest resistance natin and okay naman, 'di ba? Uptrend pa rin naman. So, patience na lang. Meron pala siyang dividends by okay na rin 'to, 3%. By ang X date is November 3rd next month. November 13. Okay? So hopefully breakout siya bago dumating yung X date natin. Okay. Uptrend naman eh. So wait na lang tayo. RSI is okay naman. Stable naman yung RSI natin para dito kay FCG. Okay po. Next, Converge. Ano nangyari dito? Lumalaban si Converge ha. Kala ko bibigay na to eh. So pero malakas yung resistance
dito sa 16.5. Watch out na lang. So, basag pa rin naman yung trend natin sa kanya kahit saan ko tignan dito or dito. So, hanap na lang tayo ng support dito sa bandang baba. Siguro dito. O, pwede dito. Pero ito yung stronger na support niya. Nasa 15.38. Kasi pangatlong try na eh. 1, 2, 3. So, syempre, pag ganun na ilang beses na so may potential na maghanap ng support. Tapos makikita mo din naman dito sa ayan, may divergence na siya. Ito, classic na din, di ba? Classic na divergence. RSI, MACD, price action, di gumagalaw. Pero pababa yung mga indicators natin. Okay, negative 6.49 million, 0.25% yung ating gain for today. Siyempre, mababago yan kapag meron tayong good news na nasagap. And then lastly, si ICT. So yun yung nabasa natin na catalyst niya dun sa Twitter, kaya siya nag-drop. So mukha ngayon, pero nung isang araw pa yun na nabasa natin yung may nagreklamo doon sa binili niya na parang port area yata yon doon sa Brazil ba yan? Sa ibang bansa. So, kino-contest siya ngayon. So, tingin ko yun yung reason kaya siya nagkaroon ng gap down na 3%. Ayan. So, tingnan natin next week kung mabubuhay ulit yung price. So, siguro magdidepende din siya doon sa news na yan. And nasa trend pa naman si ICT po natin. O kung worst case scenario, MA 100. Kasi last time, diyan siya nag-bounce eh. Yan yung pinaka-bounce area niya talaga. Tapos ito, lalagay natin na resistance kasi may gap down na nangyari naman sa kanya. Okay? So, hindi lang naman si ICT. Halos lahat ng stocks natin is drop for the week. So, wala tayong magagawa kundi magantay ng magandang catalyst dito sa markets natin. Hopefully, may mas magandang marinig tayo ng mga balita by next week. So, worried ka ba? So, pahit naman kasi ng weekends natin, laglag. Pero ako, hindi ako worried. Kasi, nandyan lang yung foreigners natin. Okay? So, anytime pwede naman nilang i-push pabalik yung ating market. Okay po, so yun lang muna bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Crypto ko to. Follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. Sa mga gusto ko ng guide, sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Enjoy the weekends po.